Welcome sa ating OFW episode kung saan ibabahagi ko sa inyo yung buhay ng mga OFW dito sa Hong Kong. So this is Jean Villaluna, OFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. Ayan, so meron tayong guest again today. Tararan, masok! Ayan. So yung name nyo sa Facebook is ako si Jasin. Ay, ipapromote ko pala. Ayan, i-follow nyo siya. And so katulad ng ginawa natin last time, na ginawa ko sa pinsan ko, interviewin din natin siya kasi medyo matagal na siya dito sa Hong Kong. Ayan. Magbibigay siya ng mga tips kung ano ang... Ayan, so may mga, syempre yung mga questions na tinanong natin sa pinsan ko, itatanong din natin sa kanya kasi yun yung part ng mga questions natin, okay? Wait lang, kasi may kodigo ako. First time lang kami nagkita nito kanina sa McDonald's. Tapos may mga pinag-usapan kami about sa experience dito sa Hong Kong. And so far naman, nagkasundo kami dalawa. And here we go. Ayan, nag-usap kami. At pumayag siyang videohan ko siya at i-share yung life niya. So, introduce yourself muna. Hello po, ako po si Jason from Bicol sa Pilipinas po. Baka may mga taga Bicol din na nanonood. Follow nyo po ako. Kahit hindi ako masyado nagpo-post. Follow niyo siya, guys. First question. Taga saan ka sa Pilipinas? Bicol, Naga. Yes. Malapit sa Naga. Taga Bicol siya, guys. Puntahan niyo yung doon. Mayon Volcano. Yeah. Kasi napakaganda sobra. Nakita ko na din yan in personal. Ay, pero half lang. Natabunan ng Mahiyain. mahihain si Maria. Magayon. Ayan, so, magayon, maganda, di ba? Ayan. Gaano ka nakatagal nag-work dito sa Hong Kong? Magpo 4 years na ako. Mag-end yung visa ko ngayong April. And hopefully, mag-renew pa din. Extend. Wow, ang tagal niya na, no? Kamusta ka naman sa mga employer mo? Okay naman. Okay lang naman. Mabait naman sila. Kahit pa paano, swerte pa din naman kami sa amo namin. Wow. Pero nainggit ako sa kanya, guys, kasi actually, nag-usap kami kanina about sa employer niya. So far, mabait talaga yung employer niya. Okay. So next is, magkano yung sahod mo? Minimum. Above minimum. Ayan, abang minimum. Ay guys, nakakaingit yung sahod niya. Pero syempre, ganun talaga. Anong reason mo bakit ka nag-abroad? So ito, given na talaga to na reason nating mga Filipino ang pera. So other than that, may iba ka pang reason? Mukhang pera talaga ako. So, Oo, pero hindi, syempre, lumalaki na yung mga bata. Kailangan mag-aral. Tapos, malaki din yung pangarap ko. Gusto ko talagang may sarili akong pera. Ibig sabihin, mukhang pera talaga. lahat naman tayo, no? Parang ako lang. Tingin mo, tatagal ka pa sa employer mo? Yes. Yun. So, pag mabait talaga yung employer, guys, hindi ka magdadalawang isip as long as gusto mo pang magtrabaho. Magtatagal at magtatagal ka. So, ito, isa to sa mga question lagi. So, paano mo na-handle yung homesick? Dati hindi ako tumatawag sa bahay. Oo. Kasi lalo ako na homesick dati. Lalo ko nalulungkot na. Oo, lalo ako nalulungkot. Pero habang tumatagal, mas gusto ko na silang makausap ngayon. Lagi na akong tumatawag. Talaga. Pagka may time ako, tumatawag talaga ako. So, umiiwas ka sa Yun. nila nung una? Umiiwas ka? Oo, dati umiiwas ako. Pero ngayon, more on tumatawag na ako. Gusto ko na silang makausap lagi. Yun. Bilang isang OFW, ano yung isang pinagsisihan mo? Bilang isang OFW, may pinagsisihan ka ba nung pumunta ka dito sa Hong Kong? Wala naman. Naging grateful pa nga ako kasi may mga nakasama ako din. May mga naging kaibigan din naman ako dito. Kahit papano. Kahit hindi ako masyadong lumalabas. Lumalabas lang ako kapag kailangan. Mamamalengke. Pero thankful ako na pumunta ako dito kasi Marami ka natutunan. marami akong natutunan. At kahit paano may naipundar na din naman kami na hindi ko talaga siya makukuha kung nasa Pinas lang kami. Palakpakan! Okay. Sa tagal mo na sa Hong Kong, ano na yung Cantonese words na alam mo at kaya mong bigkasin? Unggoy! Unggoy! Other than unggoy. Unggoy.
Totse! Ayan, dalawa yun eh. Thank you and umgoy. Totse! Gusto ko Hindi. Pag may binibigay yung amo mo, nag-umgoy ka. Thank you. Thank you. Hindi ka to. Ang umgoy kasi is act of service. Example, tinulungan mo ko. Sabihin ko sa'yo, umgoy. Kasi para serve. Pero example, may binigay ako. Katulad yan, binigyan mo ako ng nagbigay siya sa akin. Nilibre niya ako guys ng milk tea, tsaka yung sausage. So yung sasabihin ko sa iyo is, Totse. Yan. Ay, mo na. So, ganon yun. Ganun kasi mismo, parang minsan nag-ano ko paano mo sabihin. Kung nag-aalangan ka, mag-thank you ka na lang. Pero kung example, service yan, tinulungan ka niya, goy. Example sa restaurant, may nagsabi ka sa waiter, can you give me bowl? Sabihin mo, goy. Pero example, may regalo, gift, bigay, regalo, gift, or something. Basta may binigay siya sa'yo, yun yung totse. O, di ba? May natutunan ba kayo? Other than that, Wala na. English kami sa bahay eh. numbers. Ha? Numbers. Ay, oo, numbers naman. oo. Ayan, napaka-importante. 1 to 10. O, sige nga. Kasi, Yeah, isam, say, look, chat, bat, cow, sap. Nagbaliktad mo yung say at saka yung nyo. Yati, sam, say, umlok, chat, pat, kausap. Ayan, ganyan. English kasi kami sa bahay. So, swerte ng mga pag-employer mo ay hindi maselan or hindi sila nakikiusap sa'yo na mag-aral ka ng Cantonese kasi hindi mo na problemahin yun. Okay? Kamusta naman yung relationship mo sa family mo simula na nag-abroad ka until now? Sa una, mahirap. Ang hirap talaga maging OFW, maging malayo sa pamilya. Dapat talaga open communication kayo. Hindi pwedeng hindi kayo nag-uusap. Okay, pero okay naman kami. Wala namang... Sa asawa mo yan? Oo. Sa pamilya, okay naman. Pero sa mga pinsan, wala. Nainggit? Wala na, hindi ko na alam. Okay, so, ang galing no kasi yung mga naka-interview ko to, yung pinsan ko, okay naman siya sa family niya. Panoorin niyo na yung video niya. So, ang tips mo para magustuhan ka ng employer? Sumipsip ka. Pero hindi. Sundin mo lang yung kung ano yung inuutos sa'yo. Remember, pag employer. Sabi nila, tandaan mo lagi kung saan ka lulugar. Never, wag mo silang sasalungatin. Oo. Ano ba yung dun? Basta yun. Huwag mo silang Oo. sagutin. Huwag mong kukontrahin. Kukontrahin. Oo. Pero kung mali naman, pwede ka namang magsabi. Pero, in a nice way. Never kang mas galit compare sa mga amo mo. Kasi wala tayong karapatan. Yan yung buhay. Ano pa? Yun lang naman. Hindi, may tanong pala, naalala ko. Di ba baguhan sila? Anong dadali nila pag pumunta dito? First month. Anong dinala mo? Nung pumunta ka dito, Wala, bago yung sarili ko lang. Wala ka lagi siya dala? Like, Wala. mga damit, ganon. Depende kasi sa season dito eh. Kasi syempre kapag ka pumunta ka ng summer, hindi mo kailangan ng mga pang-winter na gamit. Kasi mga pang-winter, mabibili mo lang Like, naman dito. Yung mga personal needs. So, kailangan ba daw may pera sila pag pumunta dito? Depende sa amo kasi may mga amo na nagbibigay sila ng personal hygiene. Pero pasiguro ka lang naman, syempre dapat meron ka din naman yung mga personal. My last question for this video. Bilang isang OFW, so syempre kasi hindi natin minsan may iwasan na may mga first timer na pumupunta dito or may mga baguhan katulad ko. 3 months na lang. Okay, so ano naman yung mabibigay mo na tips sa kanila or idea bago sila pumunta dito? Baon kayo ng napakahabang pasensya. Yan talaga, pasensya. Tsaka isipin nyo din yung kung kayo yung nasa kalagayan din nila. Treat your employer as a family. Kasi may mga employer din naman na ganun din naman sa mga helper nila. Pero syempre, swertehan lang talaga sa mga amo. Pero yun talaga yung Pero pasensya. Magbaon kayo ng napakadaming luggage. Lagay nyo yung pasensya nyo doon. So yun lang yung tip mo sa kanila, pasensya lang. Ay,
Ayan, thank you so much. So, yun yung pinaka-tip niya sa inyo, guys, no? Pasensya. Sa totoo lang, yun lang talaga yung take-away nyo pag pumupunta kayo dito sa ibang bansa. Okay, thank you so much again, guys, sa panonood. So, yun yung pinaka-tip niya sa inyo at huwag nyong kalimutan yung sabi niya kanina, habaan nyo yung pasensya nyo. Huwag masyadong mainitin ang ulo kasi walang mangyayari yan dito. Hindi natin kayang baguhin yung mga employer natin. Kailangan natin mag-adjust all the time. Okay. Ayan guys, nandito pala kami ngayon sa Chunwan. And nakikita nyo yung tower na yan. Ay, hindi makita na. Ayan yung Ninya Tower. And sa likod namin is, ito yung Chingy. Ayan guys, Chingy. So napakaganda ng view namin dito. So, pag nandito kayo sa Hong Kong, andito na kayo sa Hong Kong, don't forget na bisitahin nyo. Napakaganda. Kaya yan, again, thank you so much for watching this video. So, this is Jayan Villaluna, OFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. Ayan, thank you so much sa panonood. So, for your more clarification and questions, ayan, i-comment nyo na lang dyan sa baba. And don't forget na i-share nyo to sa inyong mga friends. Bye! Ayan, i-follow nyo siya. Ilalagay ko yung social media account dyan. Bye!